Nagising ang Iran ngayong Miyerkules, ika-10 ng Hunyo 2026 na gumuho ang kanilang mundo matapos subukan ang lakas ng sandatahang lakas ng Estados Unidos at tumanggap ng isang tugon militar na nagbago sa takbo ng krisis. Nagpenik ang media na laban kay Trump. Habang pinipilit ang Iran, sinusubukan ng mga komentaristang demokratiko na ipinta si Trump bilang naliligaw at walang kakayahan. Gumamit sila ng posts, kritisismo mula sa taga-suporta, trade deficits at pati UFC sa White House para lumikha ng panic laban sa presidente. Iba ang nangyari. Pinatibay ni Trump ang paninindigan sa gitnang silangan, hiniling ng kanyang base ang matatag na tugon, nagmadali ang mga demokratiko sa ika-25 amyenda at natutunan ng rehimeng Iranian na may kapalit ang pag-provoke sa Estados Unidos. Ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit nakipagbanggaan ang Iran? Paano ginamit ng kaliwa ang matibay na tugon para gawing krisis pampolitika? Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sa nakaraang video, iniulat ko ang matitinding pag-atake ng Estados Unidos sa mga teroristang puwersa ng Iran. Iginiit ng gobyerno ng Amerika na aksyon ito para sa depensa at pagpapakita ng lakas, hindi para sakupin ang teritoryo o magpasimula ng walang katapusang kampanya. Layunin sirain ng radar, depensa sa impapawid at mga lugar na banta sa puwersa ng Amerika at kaalyado sa rehiyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Karaniwang ibinebenta ng lumang politika ang aksyon militar bilang pakikipagsapalaran, pero may kapalit din ang hindi pagtugon. Nakikita ng Iran ang kahinaan at umaabante. Kapag may kapalit, nagdadalawang isip sila. Ito ang pagbabagong gumising sa Tehran na magpakita ng lakas habang maingat sa bawat hakbang para maiwasan ang matinding reaksyon. Tumugon ang Iran gamit ang drone at missile laban sa mga pasilidad na konektado sa US, sa Jordan, Kuwait at Bahrain. Pero walang makasaysayang epekto sa politika ang sagot. Bumaba ang epekto dahil sa mga pagharang. Walang malaking pagkatalo ng Amerika na naibalita at agad humina ang kwento ng Tehran. Para sa isang rehimen na nabubuhay sa propaganda, mabigat ito. Kailangan magmukhang panalo ang Iran. Nagmukha silang tunay na banta pero naging malinaw din ang kanilang kahinaan sa harap ng magkakaugnay na depensa, intelihensya, mga alyansang panrehiyon at pressure ng militar ng Amerika. Agad tumugon ang mga taga-suporta ng MAGA at nanawagan ng matatag na tugon. Ayaw ng ilang taga-suporta ni Trump na magbayad ang Estados Unidos dahil sa mga udyok ng Iran nang walang malinaw na tugon kaya may presyon para sa consistency. Ang mga botante ni Trump ay nais ng matibay na hangganan, ekonomiya at mahigpit na pagtrato sa mga kaaway ng US. Kapag pinababagsak ng Iran ang gamit ng Amerika, nagbabanta sa mga base at ginagamit ang tigil putukan bilang panangga, kailangan ng tugon mula sa base na ito. Muling binuhay ng mga demokratiko ang ika-25 amyenda at sinubukang gawing sentro ng balita ang kalusugan ni Trump. Si Ted Lieu at iba pang mga pangalan mula sa Partido Demokratiko ay muling ginamit ang mga larawan kung saan si Trump ay nakapikit o mukhang pagod sa mga opisyal na okasyon. Kilala na ang estratehiyang ito. Tuwing pinipilit ni Trump ang Iran, tinatalakay ang ekonomiya o ginadalaw ang Washington para sa resulta. Iniiwas ng kanyang mga kalaban ang usapan sa sinasabing kakulangan niya sa kakayahan. Itinanggi ng White House ang kwento. Ipinagtanggol ni Marco Rubio ang sipag ng Pangulo habang ginagamit ng oposisyon ang itsura niya bilang armas pampolitika. Umabot ding sa social media ang opensiba laban kay Trump. Habang lumalala ang krisis militar, ginamit ng mga kritiko ang video, mensahe at post para ipakitang walang kontrol, ngunit binaliwala nito ang mahalaga. Direktang kinakausap ni Trump ang mga taga-suporta, binabasag ang tradisyonal na media at idinidikta ang usapan, alam ito ng kaliwa. Nakakainis na si Trump ay nagsasalita ng hindi humihingi ng permiso sa sistemang matagal nang nagfi-filter ng pampublikong diskurso. Mas naging simbolo ng digmaan kultural ang UFC sa Bahay Puti. Ipinaglaban ng administrasyon ni Trump sa korte ang event sa South Lawn ng White House na may weigh-in sa Lincoln Memorial at partisipasyon ng mga kilalang sports personalities. Kinuwestiyon ng mga residente ang gamit ng pampublikong espasyo at humiling ng kautusang hukuman. Tinawag ito ng oposisyon na nakakadiring palabas. Para sa mga taga-suporta ni Trump, ipinapakita ng reaksyon ng elite ang mas malalim na issue. Kapag mga artistang makakaliwa ang gumagamit ng mga simbolikong lugar, tinatawag nila itong kultura. Kapag ang popular na sport ay napunta sa kapangyarihan, tinatawag nila itong banta.
Hindi lang sa oktagon ng inis nila. Ipinapakita ng kasaysayan kamakailan kung bakit napakabigat ng labang ito. Matagal nang nakipagnegosasyon ng gobyerno ng Amerika sa Iran habang kontrolado ng rehime ng mga armadong grupo, pinapayaman ang nuklear at nagpapalakas ng presyon sa Golpo. Tumaya si Barack Obama sa isang kasunduan. Sinikap ni Joe Biden ibalik ang diplomasya, samantalang si Trump ay bumalik sa presyon, parusa at mga banta. Laging nahahati ang Washington sa pamamaraan. Para sa taga-suporta ni Trump, ang labis na konsesyon ay nagpapalakas sa mga rehimeng nakikita ang dialogo bilang kahinaan. Maingat na monitor ng ibang bansa ang krisis. Nagingat ang Israel dahil sa direktang banta ng Iran. Nababahala rin ang mga bansa sa Gulpo na maapektuhan ng kanilang enerhiya, pantalan at base ng drone at misil. Nababahala ang Europa sa taas ng presyo ng langis, inflasyon at bagong kaguluhan. Pinagmamasdan din ito ng China at Rusya para sa estratehikong bentaha. Kapag nagdadalawang isip ang Washington, sumusubok ang kalaban. Kapag tumutugon ito, gumagaan ang loob ng kaalyado at napapaisip muli ang kaaway. Ipinakita ng Iran na kaya nitong pasiklabi ng rehiyon at malinaw sa tugon na mabilis ang kabayaran ng ganitong pustahan. Ipinapakita ng mga balita ngayong Miyerkules ang mas malalim na tunggalian kaysa sa pag-atake, post o kaganapan sa White House. Pinasailalim ang Iran sa pressure militar. Sinubukan ng mga demokratang lumika ng krisis sa kakayahan laban kay Trump. Pinagsama ng media ang mga paksa para ibenta ang ideya ng pagbagsak. Humiling ng matinding tugon ang maliit na base. Muling tinalakay sa Washington ang ekonomiya, seguridad, gastusin ng gobyerno, pensyon, kultura at pandaigdigang impluensya ng sabay-sabay. Maaring subukan ng rehime ng Iran ang bagong tugon, ngunit ngayon alang na nilang bawat pang-udyo kay ituturing ng Washington bilang direktang pagsubok laban sa Estados Unidos. Posible pa rin ang diplomasya pero hindi bilang palabas para magpalipas ng oras. Ang mensaheng naiiwan para sa Tehran ay simple sa praktika. Hindi na nakakalamang ang pagbanta sa base militar ng Amerika, paglalaro sa estrecho ng Hormuz at pagtaya sa kahinaang pampulitika sa Estados Unidos. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong dalhin sa iyo ang totoo araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.